Kita nyo naman. Yun no? Ngayong araw nga schedule ng mga bata para sa session namin sa Japanese language. Yun nga lang, kailangan nila magpa-register at kumuha ng slot para sa kanilang exam. Kaya naman ngayong araw, sasama natin sila paano mag-register at gumawa ng account. Ang tinutukoy kong exam, ito yung exam nila para sa skill. Kailangan nga nila itong exam na to para makapag-apply sila ng trabaho sa Japan. At ang kailangan nila exam, yung tinatawag na Specified Skilled Worker Prometric Exam. Isa ito yung exam kung saan matetest yung skill nila sa Japanese language. At ang exam nito ay CBT or Computer Test Base. Sa mga estudyante natin ngayon, may mga kukuha ng electrical, construction, accommodation exam, at building cleaning exam. Bukod nga sa nabanggit ko kanina na Japanese language test, kailangan din nila ng tinatawag na skill test. Yung mga hinahandle natin ngayon yung mga building cleaning. Kaya yung mga estudyante natin, sinamahan natin kung paano mag-register, kung paano mag-fill out, kung paano gumawa ng account, kung paano yung pagbabayad, at chinek din natin kung saan testing center sila pwede mag-take ng exam. Medyo may kamahalan nga yung exam nila. Bawat skill magkakaiba yung price ng exam. Ang building cleaning ay isa siya sa pinakamahal na exam. Humabot ito ng $30 o sa peso 1,700 plus. Kaya naman nabanggit ko sa mga estudyante ko na kailangan nilang i-take tong exam na to ng isang beses lang. Kasi kailangan nila maghintay ng 30 days or 45 days para makapag-retake ng exam. Bukod pa rito, napakamahal talaga ng exam kaya kailangan nila ng puspusang review. Kaya naman kung nagbabalaka na pumunta sa Japan o magtrabaho bilang SSW, kailangan mo na pagpupursige sa pag-aaral ng Japanese language at saka ng skilled exam. So yun lang guys for today. Yun lang.